Sa nakaraang video, ni-reveal na sa Fahilia pala ipapadala ang prinsipe, isang lugar na araw-araw may snow. Kaya naman kahit na 1 year pa bago siya ipadala doon, nagsimula nang maghanda ang prinsipe. Natapos ang nakaraang video nang nagulat si Asha dahil papunta pala sila ng prinsipe sa slave market. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, ini-imagine ni Asha na magiging malupit ang prinsipe sa mga slaves na pagtatrabuhin nito sa Fahilia. Inisip niyang pagmamalupitan niya ang mga tao. Nang makwento niya ito sa prinsipe, nagulat naman siya sa wild imagination nito kaya humingi ng tawad si Asha. Ano ba daw usually ang iniisip kapag sinabing slave market? Parang impyerno daw ba? Mga taong umiiyak dahil mapapalayo sa pamilya. Pero ang totoo daw, nagulat ang bida nang makita niyang mas malinis ito sa inexpect niya. Sabi naman ni Asha na kung meron daw kasing kakaibang sakit ang isang slave, malaking problema daw iyon kaya naman metikuloso ang management. Proud naman ang manager nito na sinabing deserve daw ng lugar na iyon na matawag na greatest slave market sa capital. Nagpakilala ito na si Ian ang may-ari ng slave market na iyon. Sinabi naman ng bida na hindi niya kailangan maging formal since pumunta siya doon bilang customer. Siguradong alam niya na rin daw ang istorya tungkol sa kanya. Kaya naman nailid sila nito sa inner area. Proud naman nitong sinabing sinusunod daw nila ang lahat ng legal procedures. Pwede daw magbenta o bumili ng slaves sa lugar na iyon. Kaya naman wala daw dapat alalahanin ang prinsipe. Kwinento ni Asha na ang mga slave daw doon ay ang mga taong hindi makabayad ng tax o kaya mga miyembro ng fallen na noble families. Tinanong naman ng bida kung naging slave din daw ba si Asha nang naghirap ang kanilang pamilya. Sagot nitong hindi. Pero actually pag naging slave ka daw at least hindi ka magugutom. Ipinakita naman ni Ian ang isang lugar kung saan nandun ang mga tinatawag niyang products nila. Syempre meron din daw mga magnanakaw at kriminal doon pero hindi daw dapat mabahala ang prinsipe. Sa isip naman ng bida na baka dahil alam nitong darating siya, inihiwalay na nito ang mga kriminal sa ibang slaves. Wala naman daw siyang complain doon. Sa office, tinanong ni Ian kung anong klase daw ba ng slaves ang hinahanap nito. Sagot nitong kailangan niya daw ay marami. At sumagot naman itong syempre naman pwede. Ilan ba daw ang nasa isip niya? At nagulat ito nang sabihin niyang at least 150. Napatanong naman ang prinsipe kung masyado daw bang marami iyon, pero sagot naman nitong hindi naman daw. Sabay tingin sa listahan niya at sinabing ang kumpanya daw nila ay nagmamanage din ng slaves outside sa capital so kahit triple pa daw nun ay hindi magiging problema. Tinanong naman nito bakit kailangan niya ng ganun kadami. Sagot ng bida na wag daw itong mag-alala dahil hindi niya ito gagamitin for something weird. Pero meron daw siyang isang kondisyon sa mga kukuhanin nito. Gusto niya raw na hanapan siya nito ng grupo ng slaves. 4 o 5 na family member, close neighbors o kaya naman magkakakilala lang. Sagot ni Ian na medyo komplikado daw ang gusto niya. Pero hindi daw uncommon na isang buong pamilya ang ma-enslave. Dumating naman ang assistant nito na may daladalang mga listahan ng slaves. Ayos daw at humingi ito ng tulong dahil gusto niya daw at least marunong magbasa ito. At kung pwede, ipadala ang slaves na mapipili sa lugar na gusto niya at pumayag ito. Dahil doon, pinakuha nito ang pambayad kay Asha at sinabi kay Ian na let's do our best together. Sobra-sobra naman ang tuwa nito at sinabing oo, gagawin niya raw ang best niya para mapagsilbihan siya bilang VVIP sa hinaharap. As expected, iba daw talaga ang nagagawa ng pera. Tila speechless naman si Asha sa ginawa ng prinsipe. Habang nasa biyahe, tinanong nito ang prinsipe kung ano ang balak niya sa ganong dami ng slaves. Ang sagot niya naman, gagawin niya raw silang resident sa estate na pupuntahan nila. Kaya kailangan nila ng ganon kadaming tao. Wala daw masyadong tao sa teritoryo na yon so anong point ng paglalagay ng flag doon at pagpapanggap na maging lord kung wala naman daw tao. Isa pa, ibibigay niya daw ang kwintas na ipinagawa niya sa mga slaves. Ibibigay niya raw, isa sa bawat pamilya ang ipinagawa niyang 50 na artifacts. Ito ay para maturuan sila at maging useful sa territory nila. Nastan naman si Asha sa ideya ng prinsipe kaya sinabi nitong tigilan niya ang pag-iisip ng mga weird na bagay. Wala naman daw siyang intensyon na manahimik lang doon, iniisip niya raw kung paano niya magagawang best territory ang lugar na iyon habang nandun sila. Sabay ngiti sa gilid at sa isip niya, that way mas magiging komportable ang buhay niya.
Pero tila bilib na bilib naman si Asha sa kanya. Ang lahat daw ng iyon ay para mabuhay siya ng komportable sa Fahilia. Balak niyang e-train ang mga tao na yun para sila ang magtrabaho sa Fahilia. Maghintay lang daw ang lahat at gagawin niya ang lugar na iyon bilang best paradise. Nagmumuni-muni naman ito at iniisip ano ba ang pinakamahirap habang naghahanda kang mabuhay mag-isa. Iyon daw ay ang pagsabi ng goodbye sa pamilya at lugar na kilikan niya buong buhay niya. May kumatok naman sa kwarto niya at pinapasok niya ito. Ito pala ay ang kanyang ina na dali-daling niyakap ang bida. Tinanong nito if mas okay daw kaya kung kakausapin niya na lang ang hari. Nireassure naman niya si Lady Livana na wag itong mag-worry dahil bibisita ito madalas sa kanya at magpapadala din ng mga regalo. Isa pa, 1 year pa daw bago siya aalis so wag na daw itong umiyak. Sa isip niya, kailangan niya muna daw ay sekreto kung saan siya pupunta. Sa susunod niya na daw ito sasabihin kung mare-reassure niya na ang nanay niya. Sa kabilang banda, makikita naman ang mga tila takot na guards. At iyon pala ay dahil kay Princess Kania na sinagaw na hindi niya raw matanggap ito. Inilalabas niya ang galit habang nag-training at sinabihan silang lumaban ng buong lakas or else masasaktan daw talaga sila. Paiyak naman silang umoo dahil wala silang choice. Sa isip niya, hindi niya matanggap na kailangang umalis ng nakababatang kapatid dahil sa mga nobles. Naiintindihan niya raw pero hindi niya matanggap ito. Lalo na dahil hindi ito nagparamdam sa kanya ng halos kahaliting taon at ngayon lang daw sinabi sa kanya. Kaya naman galit na galit itong umatake. Sa isip niya, siguro dahil daw alam ng kapatid na hindi nito mababago ang kapalaran niya. Hindi niya raw pwedeng paalisan lang siya ng ganun-ganon. Nangangatog naman ang mga kasama niya dahil sa mana na ipinamamalas nito. Ito ay dahil sa strong emotions nito na nagkakaus na mag-flow ang mana ng faster pace. Sabay tawag naman ni Kania. Nang araw daw na iyon, lumabas ang youngest swordmaster at third swordmaster sa history ng kaharian. Ang dahilan daw ay dahil sa obsession at sa pagkairita ni Kania sa kanyang nakababatang kapatid. Pero syempre, walang ibang makakaalam nun. Well, hanggang dyan muna tayo for today's video. Inasahan mo din bang yun pala ang balak gawin ng prinsipe sa 150 na slaves, ang bilhin ng kanilang freedom at patirahin sila sa Fahilia at bigyan ng work? Nakakabilib nga naman talaga, effective kaya ang plano niya, alamin natin sa susunod. At nasa next episode na kaya ang pag-alis ng prinsipe. Sama-sama nating abangan. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.